Inaasa magdadala ng kaunlaran sa ekonomiya at turismo sa Northern Mindanao ay tinatayong Panguil Bay Bridge na bahagi ng Build program ng Administrasyon Duterte. Oras na matapos sa proyekto, ito ang kikilalaning pinakamahabang tulay sa Mindanao. Silipin natin ito sa ulat ni Karen Villanda. Malayo sa kabiasnan at madalas ang kaguluhan. Ganito na ilalarawan ng karamihan ang probinsya ng Lanao del Norte sa Mindanao. Kaya naman hanggang ngayon, problema pa rin ang paghatak ng mga investor sa lugar dahil sa takot ng mga taong dumayo dito. Pero nang mapasukan ang Build project ng Administrasyong Duterte ang Lanao del Norte, nagkaroon ng pag-asang mabago ng mga taga Mindanao ang imahe ng kanilang lugar. Ito ay sa pamamagitan ng itiratayong Panguil Bay Bridge na inaasahang makahahatak ng turismo sa Northern Mindanao. The design seems to be a state-of-the-art, and this is actually, we call it an extra dose design of bridge that has actually 2 pylons on both sides. So that makes also a projects more attractive and iconic in terms of aesthetic of its value. No? So eventually, this can serve around 50,000 to 100,000 vehicles a day as the need arises, no? Because this bridge can actually spur economic growth in Mindanao all the way to the neighboring regions and provinces. Sa pag-inspeksyon ng Department of Public Works and Highways dito, kinukumpleto na ang pier na magsisilbing pundasyon ng tulay sa ilalim ng dagat. Nasa lagpas 50% ng tapos itong Panguil Bay Bridge at sa susunod na taon ay inaasahang madaraanan na ito ng mga motorista sa habang 3.17 kilometers na tatawid sa tubig at magdurugtong dito sa dalawang probinsya dito sa Northern Mindanao. Oras sa matapos ito na ang kikilalaning pinakamahabang tulay dito sa Mindanao. Ngayon, nandito na yung tulay. Lalo na ngayon na makikilala kami, malalagay kami sa mapa ng Pilipinas ng ang Lanao del Norte. Not only investors coming in, but even hoping tourists na makakapasyal din dito. Pagdurugtungin ng Panguil Bay Bridge ang tubod Lanao del Norte at Tangub City sa Misamis Occidental sa loob lamang ng 8 minuto mula sa ngayong 2.5 oras na biyahe. Naroroon ang Ozabe City kung saan naroon ang barko na pinagsasakyan ng mga produktong agrikultura mula sa Lanao del Norte upang makarating ito ng Visayas at Luzon. Para kay Pangulong Digong, siyete talaga kasi nagnawa niya ng paraan yung tulay para pupunta doon sa mabilis na sa Osamis Doon mabagal kapag pupunta doon sa Mukas, layo, sobrang layo. Diyan sa Tanggob, lapit na. The best talaga si Digong. Kabilang ang Panguil Bay Bridge sa infrastructure flagship project ng maiiwang itutuloy ng susunod na Administrasyong Marcos. At ayon kay outgoing DPWH Secretary Roger Mercado, nagkausap na sila ni incoming DPWH Secretary Manny Bonoan nitong linggo. Hopefully, if he becomes the secretary, our department is ready and willing to provide him the necessary support and assistance in whatever information he wants in order to continue the Build program of President Rodrigo Roa Duterte. Karen Villanda para sa Bayan.